To be honest, oo. Nag-wet kaya ako. Yung style, ganyan-ganyan. So kaya yung cowgirl, ganyan. Nag-wet ako bigla. Sabi ko, wala, yung plaster ko naka-plaster tumabingi. Ano yung pinaka-wild na nagawa mo? Kwento mo. Wild? Oo. Ano ba? Marami. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng TU Bry Podcast. At syempre, nandito na naman tayo sa isang matinding episode ngayong araw na to. At syempre, bilang paborito nyong Tio, meron na naman akong bagong alay sa inyo. Bago ko siya ipakilala, huwag kayong masyadong excited. Mag-subscribe muna kayo dito sa channel natin para naman maabot natin ang malapit na 100,000 subscribers ngayon bago magtapos tong buwan na to. At syempre, mag-subscribe din kayo sa Spotify. Doon nyo rin naman mapapakinggan to sa sasakyan nyo. At maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment, MNLA, kay Max Beaut, kay Miss Maxine, biggest shoutout din sa'yo, Diamond Skincare, at syempre sa pabango kong Picotin Perfume. Alam nyo na yan, bili lang kayo sa Facebook. Doon sa Facebook natin, mag-message kayo, umorder kayo. Dahil nagkakaubusan na. Totoo yan, real talk, pera content. At ngayon, syempre, papakilala ko na ang guest natin, walang iba. Nasa Tibon, malamang napanood nyo na. Eto, sige, papakilala ko sa inyo si Jill. Yan. Hello po mga ka-Tio Bryce, mga followers. Mga Skynam. Mga Skynam. Yan. So ako po si Jill Seguin, call me Jill na lang. At mapapanood nyo po ako sa Tibon, social media, at sa Tibon X din. Yan, ako. Parang ayaw nila manood sa Tibon, Jill. Gusto nila sa Tibon X. Sa pagkakita pa lang nila sa'yo ngayon, parang Tibon X nila gustong manood. Oo. Abangan nyo yan. Yan. Nakakailang shoot ka na sa Tibon X? Sa X, 3 na. 3 na. Iba-ibang leading man. Iba-ibang leading. Nakakailang leading man na? 3. Tapos, pwede ko bang sabihin kung sino-sino? Yung first na Bembang Scene, si Matt. Kilala rin siya. Bembang Scene. Oo. Tapos yung sunod, si Clyde. Ayan. Tapos yung last, si Blaze. Okay. Sa 3 yun, sino yung pinakamagaling? Magaling ha. Parang lahat naman sila. Pero tawag na to nung una talaga, nandun ako sa parang, nailang ako, gaya ng ni Matt. Kasi first time, parang medyo na-shock ako din. Pero magaling. Parang akala, yung iniisip mo na parang, nakakailang, pero sa kanila wala na kasi professional na rin sila. When you say professional, what do you mean, Jill? When you say professional, what do you mean? Sabi mo professional na sila, what do you mean? Lagi ka na naman na-turn down ng mga chicks tuwing nag-aaya ka ng date dahil wala kang kotse. Sawang-sawa ka na ba mag-grab ang gastos, di ba? So ito na pagkakataon mo magkaroon ng kotseng ganito. Sa halagang 10,000 lang, siyempre, magkakaroon ka na ng ganitong kotse, may uuwi mo na at kagandahan nun, naka-financing pa. Ibig sabihin nun, hulugan, hindi siya mabigat, hindi siya katulad ng brand new na kotse. So ano pang hinihintay nyo, i-message nyo na Car Connection Manila, ilalagay ko below, message nyo na at hindi pa nagtatapos doon. Siyempre, meron kang 5,000 discount. Kailangan mo lang i-mention TU Bry. Doon sa page, meron ka ng 5,000 discount. So, bumili ka na. Ayan na, ano pa hinihintay mo? Huwag ka na mag-isip. Puro ka iisip kaya wala kang chicks. Ayun, yung parang paparamdam nila sa'yo na, huwag kang mailang. Sanay na kami dyan. Kumbaga, parang ginagawa na namin hindi lang sa'yo. Kumbaga, parang go with the flow ka lang, ganun. Masasanay ka rin. Parang ganun po yung pinapa-feel nila sa akin. Okay. Bago mag-scene ng halimbawa Tibon X, ito ako curious paano ka mag-prepare? Bago magsimula na. Bembangan scene, for example. Paano ka mag-prepare? Anong unang-una mo mga ginagawa mo? So una, syempre magpe-prepare ako, na yung plaster. Okay. Okay lang ba sabihin? Tapos, syempre, kailangan takpan. Nung una, hindi pa ako marunong maglagay. Nagpapatulong pa ako. Paano ba yun ilalagay? Kasi dapat, hindi. Napkin daw eh. Napkin ba? Tama. Hindi, lang. Yung parang... Duct tape? Ay, hindi. Hindi. Yung yung plaster, yung kulay brown siya na madikit. Tapos may panty liner lang sa gitna. Ang tatakpan mo lang talaga mismo yung pinakahiwa lang. Okay. Hiwa lang talaga as in, syempre, bembangan. So ahit. Ay! Nako, gugustuhan yan mga nanonood. Okay. So yan.
Sabi mo, plaster. Okay. Pagkatas ng plaster, ano pa? Anong pagpe-prepare ginagawa mo? Siyempre, todo mouthwash ako, toothbrush, tapos pabango, siyempre, magkikis kayo, magyayakapan, tapos magbebembangan talaga na ganun. Tapos, siyempre, ayoko naman, baka maamoy niya ako, ang asim ko pala, mga ganun-ganon. So, yung guy, nagpe-prepare din naman. Babango din nila. Talaga. Okay. So, sa scene na yun, may restrictions ka ba when you do a scene? Nung una, ayoko talaga ng hahawakan, tapos ikikis, mga ganun. Sabi ko, huwag mo nang hawakan na kasi hindi ko pa kaya. Hindi pa malakas yung loob ko para dyan. Oo. So, bahala ka, anuhin mo na lang. Parang medyo dampi-dampi. Huwag mo lang hawakan. Okay. Tapos nung last, sabi ko... Parang hirap iwasan nun. Pagka yun na nga. Tapos yung yung last nga, sabi ko, parang ang boring. Parang paulit-ulit, puro ganun lang, walang thrill. Parang paano siya magiging nakaka-excite kung wala man lang hawak? Oo. Ganyan. Since professional naman sila, okay lang naman yun. So sabi ko nung last, hawakan mo Tapos sabi ko, okay lang, kiss mo. Ganyan. Tapos, ayun, kinis niya. Tapos hinawakan niya. Ewan ko na. Aga-aga pa, ganito na yung usapan. So ngayon, when you say hawak, ano yung hawak? Yung talagang lamas? Ganon. Talaga? Nung siguro nga, parang niisip niya, baka ma-offend ako. Sabi ko, kinuha ko na yung kamay niya. Sabi ko, sige na, hawakan mo na, ganon. Swerte nung hayop, no? Sino to? Si Blaze. Naku, Blaze, idol na kita. Bagong idol na kita ngayon, di ba? Oo. So, gaano katagal yung isang scene usually sa T-Bone X? Ilang minutes, tansya mo? Yung sinang bembang scene or yung lahat? Bembang. Yung scene, nung una kasi ang tagal dahil nga hindi ko pa kaya, ganon. So, nag-adjust din naman sila sa akin. So, tumagal siya ng nung mga halos 3 hours may get din. Or more than pa. Okay. Sa bembang scene lang yun. Kasi nga, hindi ko kayang, noong una, pabebe pa ako Parang, makikita niya yung ko, ganun. Tapos nung huli na, okay na. Parang, saglit na lang namin tinik, parang minutes na lang siya. Parang 30 minutes na lang. Okay. So, ganun yun na lang ginagawa yung scene na Okay. Pero nadadala ka ba? Yung totoo, honestly, nadadala ka ba sa scene? Minsan, may yung parang, tangin ang sarap nito To be honest, nag-wet kaya ako. Woo! Grabe! Okay. Saang part doon? Kunyari yung dog style, ganyan. Naku po. So kaya yung cowgirl, ganyan. Nag-wet ako bigla. Sabi ko, yung plaster ko tumabingi. Kasi nung una, talagang nahirapan ako tumatabingi. Kasi nga ganun, nag-wet din talaga. Tapos, nagwa-water. Ano sabi nung kasin mo? Wala naman po so far. Siguro, napapansin niya, pero syempre, hindi naman niya pwedeng sabihin, nag-wet ka ba? Hindi naman. Sa mga nakakaparehas si Jill, wag ako. Yun lang masasabi ko. Pero, ikaw, nung pag ginagawa mo yung scene, okay, nadadala ka? Minsan po, pero syempre, ang daming nakatingin. Pag iniisip ko, ang dami nanonood. Pero sa dun sa tatlo o may specific? Sa tatlo rin. Sa tatlo? Lalo na nung last, kasi talagang parang okay na sa akin. Medyo hindi na ganun kadami yung restriction ko. Parang okay nang hawakan. Lalo na dun. Kasi talagang, lamas tas kinis When you say kiss, yung jutong, ganon? Hindi, yung ibabaw lang muna. Pero yung baka sa susunod, baka pumayag na ako, ganon. Naku, swerte naman ng putang ina, swerte nung kasunod. Grabe, parang gusto kong magtibon. Hindi, bawal. Pagkagalitan ako anak ko. Yan. Bawal. Hindi na magulang. Ang magagalit, anak na. Yan. Anak na. Okay, ngayon nung lumalabas ka ng tibon, gaano ka nakatagal nagtitibon, X? Magto 2 months na. Okay, prior to T-Bone X, anong ginagawa mo, Sil? So, isa talaga akong call center. Wow, saan? Sa may, okay lang bang sabihin ko yung company? Sabihin mo. Mute ko lang naman So, sa may Concentrix, dyan lang sa may Commonwealth. So, okay. Ang bait nga nila sa akin kasi
syempre pag may shoot ako sa Tibon, ganyan, Tibon X, papaalam ako, sabi ko, TL, malilate ako ganyan-ganyan. O kaya baka di ako makapasok, TL, ganyan-ganyan. Pero pinagbibigyan pa rin ako kasi kung sa iba yan, tanggal ka na. Bakit? Galing-galing mo ba para pagbigyan ka ng pagbigyan? Gaano ka nakatagal sa BPO? Ano na, sa BPO, more than 3 years na. More than, nako. Anong account? Ngayon, yung account ko, tungkol siya sa printers pero hindi ko yata technical pwedeng... support. Technical Customer support service. po. Parang gano'n. 10 years kasi ako sa BPO prior. Ay, galing. Ang last ko TL. Oo. TL ka? Oo, TL yung pinaka nung before ako Anong klaseng TL ka ba? Baka yung TL na maano sa ahente yung dumidiskarte Hindi ko pala. alam yung mga ganyan. May ganun ba nangyayari sa call center? Kasi sa call center ko walang nangyayaring ganun. Yung TL mo ba ganun? Hindi naman. May asawa andun din ka-same account namin same account. Bakit? Di ba normal yun? Hindi. Pero siguro sa mga previous company tsaka account, may mga ganun talaga. Ito. Pag BPO tayo, interesting to BPO. So sa BPO ba, meron ka naman mga naka-hook up? Ay, ang hirap. Meron. Ano yung... alam mo na. Gerger. Wala naman. Pero syempre may mga nanliligaw, ganun-ganun. Meron. So obviously, ano yung kadalasan? Anong posisyon? Tanungin natin okay. Trainer, TL, OM, SOM, ano? Siguro crush ko lang yung mga yung ibang trainer, crush ko, ganyan, ibang OM. Pero usually talaga yung yung nakaka-MU ko, agent lang rin. Agent lang yung mga nakaka-MU. Kaso kasi yung nasa utak ko, parang ayoko magjowa ng taga-BPO din kasi parang talamak na yung dyan yung kabit Parang meron pa namang mga page sa Facebook na mga kabit. Baka ma-post pa ako Kaya iwas-iwas din muna ako dun. Ngayon nga may Facebook Nung time ko wala mga Facebook yan. Kaya siguro walang sumisingaw na Ngayon madami na na-expose no? Kaya nga dyan ako So hanggang ngayon BPO ka? No? Not anymore? BPO pa din. BPO pa. Hindi ka makaalis no? Ganda ng health card no? Totoo lang. Tsaka masaya din kasama. Tsaka parang, doon na rin ako nasanay sa ilang years. So, tsaka hindi ko rin basta maiwan. Ang babait din ng mga kasama ko. Tapos yung TL ko nga lagi akong pinagbibigyan kaya... Lagi kang pinagbibigyan o pinagbibigyan mo din si TL? Hey! Pero hindi. Ito, tatanungin kita. Okay. Sinong pinaka-attractive? Ito tatanungin. Pinaka-attractive na, na posisyon sa BPO? TL, trainer, SME, OM, o director? Ano yun? Ano yung pinaka-nakakabasa ng panty dun sa mga posisyon na yun? Ano? Siguro na lang. Trainer na lang. Kasi meron talagang ibang trainer na pogi talaga Tsaka magaling magsalita, no? Trainer. Tsaka parang yun nga, magaling magsalita. Tsaka parang ang sarap nilang tignan habang nagde-demos or nagtuturo, ganyan-ganyan during class. So nakipag-hook up ka na sa trainer, no? Nag-hook up ka na sa trainer? Hindi, wala nga Ang hina naman ng mga trainer nyo. Totoo lang, wala lang, tingin-tingin lang, tapos wala na. Parang iniisip ko, pangit ko siguro. So walang hindi ako naniniwala, Jill. Talaga walang boom racing trainer? Wala. Ay, naku. Maling kumpanya yung napasukan mo. Magre-resign nga ako dyan. Pag pumasok ka doon sa kumpanya namin, alam mo na. Anong kumpanya mamimili ba ka na yan? lang kung anong posisyon ng anong posisyon ng gusto mong nako. Ay nako, auto-promote pala. Ayoko na i-mention yung kumpanya ko, hindi naman nagbayad Yun Kaya lang. ayokong i-mention. Pero matagal na rin siyang ka-level ng kumpanyang minention mo. Parang alam ko yan. Oo. Dami siya. Meron sa Eastwood, meron sa Ortigas, meron sa Alam ko na nga. Oo. So, ibig sabihin, sa call center, yung mga team building, nakasama ka na ba ng team building na wild? Yes. Hindi ko pinapalagpas yung team building. Talagang go ako dyan kasi syempre, after ng nakaka-stress na trabaho, syempre deserve din namin na di ba? Mag-enjoy, ganun, dagat-dagat, mga ganun. Syempre, bukod dun, inuman, mawi-witness mo, ay, lasing na, may mga naghahalikan na. Talaga may ganun sa team building? Minsan, ay, nasa na yung nandito lang yun katabi ko lang yun bakit nawala yung dalawa? Oo.
Ganon. Ay, matik. Andun na yun. Ano yung mga pangalan na sa BPO, ano yung mga pangalan ng mga, halimbawa, babaerong TL, yan, mga gano'n. Magbigay ka ng mga pangalan. Mga pangalan lang, first name. Yung mga kadalasan sa tinagal mong 3 years. Babaerong TL. Mga babaerong TL or hirap. trainer, yung mga breezy na na posisyon. Ano yung mga pangalan? Oo. May pangalan ba dong Tony? Dun sa Hindi. Tony? Agent Anthony? Wala. Anthony. Meron ako naging TL na Anthony. Kaso nga lang, Malibog, no? buka. Kasi nabuntis niya yung agent niyang Ay, girl. nako. Ganyan talaga yung mga Anthony, yung mga Tony, ganyan yun. O ano pa yung meron bang Arthur? May mga ganun ba? Wala. Walang Arthur. Pero, kadalasan kasi, tawag nito, agent talaga yung alam ko eh. Tapos, meron akong katim dati. Tapos, TL, ganyan. Oh. May something, pero parehas silang may jowa. Pero Mark, Don Mark, mga ganyan, Mark na pangalan. Meron, madami. Wala eh. Pero, based sa mga naririnig ko, yung last company ko before dyan, gulat din ako sa mga narinig kong kwento kasi meron akong naging, kumbaga, alam mo yung parang mentor o kaya sumunod sa TL, yung, kumbaga kanang kamay ng TL. Tawag nito. Nagulat ako sa mga kwento niya kasi bukod sa yung akala mo nagbabatian lang sila, ganyan. Parang ganyan, ay okay lang, casual. Yung pala, pag tinanong mo tong si ate girl, may mga something pala, may mga, ganyan, tawag na sabi niya sa akin. Na may nahuli daw siyang keme na same trainer daw. Trainer kasi yung niya, kalandian niya. Okay. Tapos sabi niya, nagagalit siya kasi meron daw may nahuli daw niya na may kachat na iba na same trainer din, ganun. Tapos nagulat ako, sabi ko, hala, parang ang casual nyo lang pag nagkikita kayo, tapos may something pala. Ganun. Motel pala, no? Panggabi ka ba? Umaga? Panggabi. Nako, buwang mga tao dyan gabi. Kasi ako pang umaga ako kaya mababait mga tao. Pero yung mga panggabi, naku, buwang yan. Yan yung mga hindi nagkikita na nung asawa, kaya nagkakaroon ng mga jowa, doon sa, di ba? Tama, mali. Di ba? Tapos irregular na, nag-aanong dami dyan. Tapos meron pang times na Christmas party. Yung banda kasi ako. So every year, tumutugtog kami ng mga dati, mga iba-ibang call center na Christmas party. Wala akong na-attendan na Christmas party na walang nag-aabang na asawa sa labas. Tapos nahuhuli lagi yung asawa niya. Yan ba? Yan ba yung kasama mo? Mga ganyan. Parang ganun. Grabe, so nagkakahulihan ng kabit. Nangyayari pa ba ngayon? Meron pala last time. Nung uwian namin. Merong may girl na hinatid siya ng asawa niya. Tapos lumabas yung parang kala nung asawa siguro, katim, or baka nagkaalaman na sila. Bigla siyang, yung lalaki na lumabas galing building, nangamusta lang sa kanila mag-asawa. Sabi, kamusta? Ginanon lang. Tapos ang ginawa nung asawa na naghatid sa girl, sinuntok na bigla. So, nagkagulo sila. Sabi ko, wala, nangyari. Nagkamustahan lang, sinuntok na bigla. Ganun. Siguro may alam na siya. Kaya niya rin hinatid. Pero ikaw definitely hindi pa. Bait mo. Parang hindi ako naniniwala talaga, Jill, na mabait. Ganun ka kabait, call center. Hindi naman. Tawag nito, marami rin tayong kalokohan dyan. Ways pa nga mga ganun. Tsaka, pero wala kang nakaka-hook up talaga, promise, sa call center, sa opisina mo, wala pa. Sabi ko na sa'yo, meron yan. sige na nga. Meron na. Ano? Ahente, trainer? Ahente lang rin. Ka-team mo, hindi. Kabilang team. Ka-team ko siya. Ka-team Pero mo. dati pa yun sa dati kong company. Ngayon kasi wala puro bading ka-team ko eh. Okay. Puro babae, tsaka Paano bading. atake? Paano atake nung mga, yung bawa ka-team mo? Paano dumiskarte yung mga ka-team mo? Basta pag may inuman talaga, may balak. Okay. Pag may so sa alak, may inuman balak. nangyayari? Yung tipong wala namang kayong pakialam sa isa't isa, pero nung nalasing kayo, nagtabi na kayo, ganang Pero, ganun lang. Ganun. So yung unang tabi, diretso na. Basta, mga kiss-kiss muna, mga ganun. Kailan dumiretso doon? Kasi nalasing ako nun eh. So, siguro nung after nalasing ata, mga ganun. Saan kayo nag-inuman? Sa bar? Or yung mga bar na inuman sa baba? Yung sa laba, Or sa bahay? Sa bahay. Bahay nino?
Ng friend din. Okay. Hindi naman nag-Airbnb or whatever. Ganun. Bahay nung friend din. Di doon nyo rin ginawa sa bahay. Antibay! Oh, okay. So ikaw, hindi ka naman hindi ka naman humahadukin. Hadukin. Hindi ka naman humahadukin. Hindi mo ba alam yon yung hadukin? Alam, pero parang hadukin. Q-jumping. Hindi mo alam yon yung okay. ACW, tsaka yung i-jump ka ng Q. Yung mga kalokohan sa telepono. Ano kasi, iba na ngayon eh. Pag nag-jump ka, ikaw na yung una sa queue. Kaya, ngayon, iba na. Oh, nung panahon namin, umiwas lang yung workforce ng tingin. Pupum! Lipat ka na ng queue. May ganun. So, matatagalan ka. May ganun sa ibang account gaya sa previous company ko na ganyan. Lalo na't pagka malapit ng end of shift. Kailangan maghadukin ka na eh. Siyempre, ayaw mo nang pasukan eh. Gusto mo nang umuwi. After call na, ACW, mga gano'n. Anong telepono nyo? Avaya pa din? Hindi na. Iba na yung sa amin ngayon eh. Genesis siya. Hindi ko alam kung pwede ba siyang i-disclose. Pero iba na. Hindi na siya yung may telepono pa. Parang sa telco lang yun eh. Okay. So ikaw ngayon, mas trip mo mang ka-agent mo kaysa sa mas mataas na posisyon na na i-date, for example, sa call center? Hindi naman. Okay din ako sa kaso nga lang, mga may asawa na rin kasi ayoko ng ganon. Tama naman. Tsaka tawag nito, siguro nahihiya rin kaming mag-approach sa isa't isa. Knowing na agent ako, TL, ganon. Baka isipin niya mawala yung respect ko, ganon. Kaya baka nahihiya din kami sa isa't isa mag-approach, mga ganon. So yung company mo ngayon, they're aware na T-Bone X ka? Merong iba, hindi ko lahat pinapaalam sa kanila eh. Baka mamaya, ganyan, baka naguhubad ka pala, baka ganonin ako eh. Bahala pero malamang kayo sa malamang yan, tingin ko, alam ko na research ka na yan eh. Kasi, ganyan yun eh. Sa akin Jill maganda ka. Habang nagte-training ka pa lang, alam na ng mga OM yan. Sabihin nyo, huwag kayong umabin. Yung mga OM, SOM dyan, TL, trainer, alam na yan. Kung baka titimbre na ng trainer niyan, kung sino yung maganda. Pagdating mo pa lang ng production floor, madami ng abangers niyan. Alam na niyan. And na-research ka na niyan. Tingin ko, may nakakaalam ng T-Bone X ka. Siguro nakwento na rin nila, ganun. Oo. So, pero wala namang umi-style sa'yo ngayon nung nalaman nilang T-Bone X ka? Wala. Wala pa? Wala. Antay-antay ka lang. Tingnan mo, makikita mo yan. Madami yan. Sinasabi ko sa'yo, sure ako dyan. At ngayon, malalaman nilang T-Bone X ka kasi lalabas ka na dito. Yun lang. Abangan nyo na lang. Yan, okay. So ngayon, ikaw, single ba taken? Single ako ngayon. Single ako. Okay, gaano nakatagal? Ewan ko, parang lang, 1 month, charing. 1 month pa lang? Ay, nako. Hindi pa ganun yan. Ganun na yan. Hindi pa yan. Kaya pa. Oo, may pa yan. May laban lang ng kaunti. Okay, ba't kayo nag-ibalay? If you don't mind me asking. What's the reason? Yung reason kasi, hindi kami totally mag-jowa. Kumaga, kami, walang label. Ay, mahilig sa walang label? Tapos? Tapos siya, ganyan-ganyan. Public servant, ganyan-ganyan. Public servant? So, ibig sabihin, politiko to? Di naman, sa barangay-barangay lang. Ako? Breezy din yan, yung mga kagawad, no? Grabe talaga yung mga politiko. Ganyan talaga yan. Mga mahilig sa babae yan. No? So, kagawad. Naku, anong barangay? Basta around Caloocan. North Caloocan ka ba? Hindi ako, siya. Ay! Saan yan? Baka putang ina, kabarangay ko pa yan, Hala, nakabahan ako, Oo. So anyways, okay, ba't kayo nag-iwalay? Ni kagawad. Yeah. Bakit? May asawa, no? Hindi ko alam. Pero tawag nito, nakakainis kasi nung unang lagi naming pinag-aawayan tungkol sa mga update, ganyan-ganyan. Kasi ako, pagka gusto ko yung tao, mag-update talaga ako eh. Kung kahit busy ako, merong way pa rin na makapag-update ako. May time kasi siya na parang
biglang isang araw, magugulat ka, online naman siya the whole day. Yan, biglang magdamag, hindi mag-update. Ganun, nakaka-turete ng Dapat utak. mag-update, hindi naman kayo. Diba? Prangka, diba? Aray ko po. Diba? Prangka. Pero hindi talaga yun yung namin, nung naging dahilan ng paghiwalay. Tsaka, excuse me, hindi pala kayo maghiwalay. Ba't kayo maghiwalay? Hindi naman Kaya kayo. nga, wala nga palang nangyaring hiwalayan. Nagtikiman lang kayo, no? Diba? Sarap ba? Sarap. Sarap si Kagawad. Sarap. Ano yung paborito mong ginagawa ni Kagawad? Wala Pero, paborito. Saan magaling si Kagawad? Magaling kumain? Ay! Alam ko, basa-basa. Okay. Pero, ang naging dahilan talaga kasi, nung nag-start na ako sa T-Bon X, ganyan-ganyan. Siyempre, gusto ko lang din alam niya kung anong ginagawa ko, ganyan-ganyan. Siyempre. Na-update ko siya. Hindi nga kayo eh. Ay! So, bakit? Aray. Diba? Tapos, anyways, move on. Grabe siya selos. Parang ayaw niya na, kasi syempre, aware naman daw siya na may mga halikan, yakapan, mga ganon. So, hindi niya kaya. Hindi talaga. Actually, ako, if you're gonna ask me, walang lalaki talagang may kaya nun. Bihira yung, kasi, ewan ko para sa akin, kung isusuko ko yun, papayag ako nun, parang binagsak ko na yung itlog ko. Which is, hindi ko talaga gagawin. I'd rather lose a woman, a partner, or even a wife rather than ibagsak yung itlog ko. Ganun yun yung prinsipyo ko sa buhay. I don't know, that's just me. Pero karaniwan ng lalaki talaga, territorial, True. hindi pwede yung amin lang. Ganun kami nun. Sa inyo rin naman. Gusto nyo yung sa inyo. Tama. Diba? Diba naman yung nun. Pero syempre, hindi ko naman ginajudge yung ginagawa mo. Kung yan yung talagang tingin mong kailangan mong gawin or whatever or then do it. But, yet again, yun nga, lahat yan may trade-off. May kapalit talaga siya. Yun talaga yung diba? Ganun siguro talaga. Pag career yung pinili mo, jowa. Diba? Pag okay ka naman ng jowa. Pero ako, I would always choose career every time. Career. Kasi yung career, hindi ka iiwan yan eh. Tama. Madali lahat yan pag meron ka nito eh. Kaya nga. Ikaw, I'm gonna ask you, is this important to you? Money? Yes, sobra. Siyempre, basta importante. Kasi, mabibigay ba niya yun sa'yo? Ganyan. Kung pipiliin ko siya, mabibigay ba niya lahat yun? Mabibigay ba niya lahat ng pangangailangan mo? Hindi, lahat ng sausage niya, mabibigay niya daw. Ay! Sausage. Pero importante, di ba? Would you date a broke guy? Broke guy talaga. Parang somehow ganun siya. Kagawad, broke? Hindi ako maniniwala. Ang daming pera ng barangay, wag ako. Hindi ko alam sa kanya. Hindi rin ako nangingialam sa pera niya kasi. Baka hindi kagawad yan, baka tanod yan. Kagawad siya, nakikita ko yung post niya eh. Pero ako, money talaga, syempre. Kasi pagka may pera ka, mabibili mo gusto mo, syempre. Importante yun. Kumpara sa... Kumbaga for me, money buys options in life. Yes. Like for example, if you're earning this much, ang option mo lang mag-jeep. When you're earning this much, meron ka ng option mo mag-jeep, mag-grab. Tama. When you're earning this much, jeep, grab, kotse. Tama. When you're earning that much, it buys you more better options. When you're earning that much, so pwede na ako mag-aeroplano. Pwede na ako. So hindi naman mali rin namang mag-focus ka sa pera kasi money is an illusion. But the thing is, kailangan ng pera. Tama. Hindi mo pwedeng i-deny yun. At hindi mo pwedeng sabihin sa mga babae na mukha silang pera kasi nagiging practical sila. Normal yun eh. Kasi survival instinct ang babae. So, ang hinahanap nila, yung lalaking makakatulong sa kanila para makasurvive sila. And pera is the equivalent of hunting nung panahon ng mga caveman or whatever. Na kailangan mag-hunting ng mga tao. So, it's your ability to earn money. So, yun talaga siya. Yun ang hindi natin masisisi. Kaya nga, kahit siya din naman, hindi niya ako priority. Priority rin niya pera. Kaya nga, hindi niya ako pinursu eh. Exactly. Diba? Bakit? Ako nga di mo ako pinursu eh. Tapos, iiwan ko yung career na pwedeng magbigay sa akin ng opportunity, diba? Kung yan na nakikita mo, then go ahead and do it.
Correct. Go ahead and do it. Wala namang Wala namang judgment doon. Pero tandaan mo lang lagi, may kapalit. Lahat ng bagay. Wala talaga tayong ginagawa sa mundong to na walang kapalit. So lahat may siya talaga eh. Kapalit. Talaga, may trade-off talaga lahat ng bagay. Ayan. So ikaw, sa tingin mo, sa nakikita mo, anong dapat i-improve ng mga lalaki ngayon, moving on? Sa lahat ng dito sa dating scene, being a 25-year-old right now. Importante talaga na yung guy, provider. Kung gusto mo talaga na, na i-pursue yung girl, hindi lang dapat puro salita. Dapat, mayroon ding action, effort, lahat. Huwag mo sasabihin na mahal mo lang, ganyan. Kumain ka na ba? Huwag puro ganon. Kumain ka na ba? Kainin kita. Hindi, mga ganyan. O kaya Oo. mga ganon, mga pambobola. Kasi mabubusog ba yung girl sa puro salita mo lang. Tsaka walang action. Ganyan, nakakaturete kasi yun. Anong action ang gusto mo? When you say actions, what do you mean? Kunyari, mag-initiate ka man lang na magkita na ganyan. Kasi syempre, babae gusto lang naman ng lambing niyan eh. Kunyari, nag-iinarte, nagtitinopak. Gusto lang yan lambing, gusto lang yan yakap, mga ganyan-ganyan. Gusto lang bulahin. Alam mo yung kahit bulahin mo na lang sana na ganyan. Uy, tara nga dito, yakapin kita, mga ganon-ganon. Ay, naku. Halika nga dito, ubad ka. Oo, mga ganon-ganon. Syempre, bilang marupok, ito na nga eh. Ay! Teka lang, aga pa. Yan. So, okay, yun nasabi mo, dapat i-improve ng mga lalaki. What's your ideal guy? Ideal guy, syempre, let's start with the physical first. Physical and then ugali. Kung sa physical talaga, syempre, bet ko rin yung may itsura din naman. Ano yung may itsura? May mata, may Pero may itsura. Nung una gusto ko gusto ko talaga yung mga matatangkad. Mahilig ako sa matatangkad, tas chinito dati. Pero ngayon, dead man. Basta okay lang, basta may itsura, ganyan. Basta pwede rin yung kalbo. Tas nakasalamin. Tas maraming tato. Madami na naman may inggit. Madami na, yung totoo. Yung totoo. Pera bola, yung totoo. Totoo qualities. So, na-attract ako ganyan-ganyan. Pag matangkad talaga. Okay. Yung Normal matangkad sa akin. Tangkad o muka? Anong mas priority mo? Basta matangkad kasi parang malakas na rin yung dating pag matangkad. Doon ako curious Anong mas nauuna sa babae, yung tangkad o yung muka Yung tangkad ako. Tangkad? Ako. Okay, tangkad. Teka lang, nagche-checklist ako dito Sige, ano pa? Go on. Ang kasunod? Physical pa rin. Physical. Wala naman akong sa kulay kahit Ganyan. Kahit violet pa. Oo. Okay, tapos? Tapos ganyan, yung maayos yung buhok, syempre. Kaya hindi ako nagbuhok para wala nang aayusin. Ganon. Alam mo ba't ako nakalbo? Kakasabunot yan Sige. Ganyan. Sila pala sumasabunot sa'yo. Ngayon nahampas na ng ganito, lampshade. Ganyan. Okay, tuloy mo. Ano yung Ano pa? Sa physical, okay lang sa akin kahit malaman, ganon. Hindi naman ako kung macho ka, kung malaman ka, chubby, ganyan. Okay lang sa akin. Okay. Mataba o mahaba? Mataba. Kasi parang sakit ng Tapos, ano pa? Physical, yun lang? Okay. Ngayon tatanungin kita, ano mas importante, itsura, bango? Yung bango. Bango? Okay. You mentioned bango. Meron ako ipapasubok sa yung perfume. Yan. Gusto ko yan. Iyan mo naman yung, yung kamay mo para papaamoy ko sa iyo ngayon. Tingnan natin. Ang bango nga. Anong tingin mo? Kapag ganito yung amoy ng, kunyari, kapartner ko, kasama kong lalaki. Siya yung parang gusto kong yung parang gusto kong yakapin lagi. Ganun. Tapos halik-halikan. Minsan, naamoy... Yun lang? Halik tapos, lang? Tapos tawag nito, naamoy ko pa bandang kilikili. Talagang inaamoy ko pati kilikili, tapos maamoy ko rin sa singit. Aamoyin ko, tuloy-tuloy na yun. Susubo o hindi? Susubo, syempre. Ay! Okay. So, okay sa'yo. Ito nga pala yun, yung pabangoy ni spray ko kay yan yung pikutin, no? Diba sinabi niya? Pwede kontento, So, mo lang sa kanila. Baka mamaya sabihin nila, ini-scripted ko, diba? Scripted content. Diba ngayon ko lang ini-spray, tama? Mm-mm. Yan. So, mabango. Mabango siya.
Okay. Saka parang siya yung, sarap amuyin. Kunyari, maamoy mo sa lalaki, talagang yayakap-yakapin mo siya, amoy-amoyin mo hanggang kilikili, singit, lahat. So kung gusto nyo maamoy yung kilikili, singit, yung mga tipong ganyan, order na kayo sa Facebook, Pikutin Perfume. Message nyo lang. Ayan. Okay. Sa ugali. Let's move on sa ugali. Ano naman yung sa ugaling gusto mo? Sa ugali, ang ayoko talaga sinungaling. Wala namang may gusto nun. Oh, ano pa? Sa ugali, syempre kung sakaling may galit sa inyong dalawa, ganyan. Kunyari galit ako, hayaan mo akong magalit, huwag yung sumasabay ka. Syempre, hayaan mo akong mag-express, ganyan-ganyan. Mamaya tapos na pag nalabas ko na lahat eh. Hindi yung sasabayan mo ako, ganun. Saka sa ugali, syempre, malawak pang unawa. Syempre, kung ganito trabaho ko, dapat tanggap mo ako. Hindi na, lalo't kung binibigyan kita ng assurance na walang mali siya, trabaho, puro professional ang mga nandun. Ganyan. After nun, wala na, dead man na. Ganun lang. Pero ito naman yung sa akin. Sabi mo yung may intindihan niya, di ba? I guess, siguro pag naging kayo, na ganyan ang trabaho mo, dapat talaga. May intindihan niya. Pero kung hindi mo naman kaya, putang ina, huwag ka lang. Di ba? Huwag na. Di ba? Pahihirapan mo pa yung sarili mo, pahihirapan ka pa. Di ba? Mag-aaksaya lang kayo ng oras. Pero pag tinanggap mo, tanggapin mo. Di ba? Kaya nga. Yun lang yung ma-advise ko. Kasi mahirap talaga yan. Mahirap yung ganyan baba. It takes a lot of maturity and para maanuhan mo. Kahit ako, hindi ko kaya eh. Di ba? Pero yun nga, kung may magiging jowa ka, mas maganda nga, kaparehas mo din ng work eh. Yun lang yung makakaintindi nun eh. Kaparehas yung gaya ng nagtitibon X. Nagtitibon din or nagbibiba max or whatever. Siguro in time. Pero okay lang kahit okay lang din kahit hindi. Pero ikaw ngayon, doing sexy films, hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggat binibigyan nila ako ng pagkakataon ng chance, go lang ako. Go lang, okay. But what's your exit plan after this? Siguro what's your big ultimate goal? Ultimate goal ko syempre kapag nag-for good na ako, kunyari lang nag-abroad ako, ganun-ganun, na-reach ko na yung mga pangarap ko, ganyan, nagkaroon ako ng sariling bahay, mga ganun-ganun. For good na ako ng ganun. Tsaka, basta ganun, yung ma-reach ko lang yung dream ko, ganun-ganun, yung mga, kunyari, sawa na ako sa ganitong ginagawa ko, marami na akong nagawa, kumbaga, veterans na, kunyari matanda na ako, siguro gano'n na lang, pag matanda na lang ako, kumbaga wala na akong asim. Mga ilang taon pa naman yun. So, okay lang. Kaya pa yan. Pero ako, make the most out of it. Mag-ipon ka, mag-business ka, ka. Do your best to get out. And then eventually, you can, yun naman yung ma-advise ko sa'yo. So, ako ngayon, tanong ko sa'yo, ito yung inaabangan kasi ng mga viewers to, kailangan ko itanong. Actually, inaabangan nung nagka-camera doon. Kaya kailangan ko itanong. Ano yung favorite position mo? Cowgirl. Top? Sa top, no? Para patalikod. Paharap, syempre. Kasi, bakit paharap? Parang nakikiss ko pa din na siya, tsaka... Ay! Oo. Kasi talagang ako gusto ko medyo passionate talaga. Okay. Naku po. Pero ngayon, sa mga lalaki, sa mga nagiging boyfriend mo, ano yung common denominator na sinasabi ng putang inang galing mo dito Ano ba? Yun din, yung top. Doon ka gano'n sila katagal, naglalast? Pagka ikaw performance level, gano'n katagal? Depende pero meron yung last, wala pang 2 minutes yun Wala pang 2 minutes, yumutok agad? Oh, grabe. Pero ikaw Jill, ano yung pinaka-wild na nagawa mo? Kwento mo. Wild? Oh. Ano ba? Marami. Wildest experience mo. Yung isang grabe. Ano ba? Wala akong maisip. Pero, sabi mo, madami ngayon, wala kang maisip. Ang gulo. Siguro yung na lang, one of my wildest experience, yung sa sasakyan.
Anong sasakyan to? Teka lang, para lang sa mga ano. Ay, baka malaman Honda ng mga Civic ano. o anong sasakyan? Montero? Basta, Fortuner? baka malaman pa ng nakakakilala. Nako, kotse lang, tipong kotse lang. Oh. Anong type ng kotse? Civic? Ano? Pag nagsabi ako, alam na eh. Ano nga? Yung mga mga friend ko. Okay. Hindi nila alam. Sa kotse. Ano yung kina-wild nun? Kasi first time ko yun eh. Kumbaga, hindi ko ginagawa siya talaga. Kumbaga, tapos Saan kayo nag-park? Hey, sa sa basement ba? Ganun. Basement ng Basta building. call center? Hindi, basta. Ayoko sabihin. Hindi. Anong position sa kotse? Sa likod, sa harapan? Likod. Anong position? Siya yung nasa top. Missionary. Ay, iba din. Kailan to? Tagal na. Ano pa? 2 years ago. 2 years ago. Okay. Pero sa lalaki, ano yung nato-turn on ka na ginagawa sa iyo ng lalaki? Sa sex? Bukod sa yung nililik talaga yung dene. Kaya nga ayoko ipalik sa sa eksena baka talagang madala ako eh. Okay. Yung nililik tapos bukod doon, yung syempre yung hahayaan mo ako matapos, ganun. Hahayaan ka matapos, saan? Alam mo na yun, yung maabot ko yung Saan yung... ka natatapos? Sa mukbang o sa banat? Sa banat. Okay. Hulaan ko kung saan. Hulaan ko yung position. Saan? Top. Saan? Oo. Ang galing ko. Legend knows eh. Di ba? Okay. So doon ka na Ito curious lang. Gusto ko i-educate yung mga viewers. Di ba ang babae ayaw ng ganun? Ayaw nila, no? Nakakailang. Parang, ba yan? Ang boring. Parang ayaw nila, di ba? Oo. Ang gusto ng babae. Tama ba, mali? Tama. Diba? Huwag kasi kayo nood ng corn. Diba? Mali yun eh. Akala nyo nagkakaroon kayo ng maling indication na hindi ito yung gusto ng babae. Ang gusto niyan, ito. Totoo. Diba? Kwento lang naman sa akin yun kasi wala akong alam sa ganyan talaga. To be honest. Parang awkward kasi maririnig mo pa yung mga ganong-ganong. Ewan ko, na-awkwardan ako. I mean, ibig sabihin hindi yung bira eh. Hindi doon hindi gusto ng babae yun eh. I mean, minsan, pero hindi yun yung sa babae. Yung tama, di ba? Pero maganda yung talaga yung nakadikit. Yung talagang kaysa yung ganon. Nagka-clap, ganon. Okay. Anong second best position na gusto mo? Missionary. Yun pa rin. Romantic na. Alam ko, nababasa ko itong nababasa kita. Medyo ka talaga. May connection. Ganun ka ganun ka makipag, di ba? So, hindi na kita tatanungin. Sige na, promote mo na ako. Anong gusto mo i-promote dito sa natin? So, ayun, manood po kayo ng T-Bon. Kaka-release lang nung kaso na to, Sige lang, promote. Ngayon lang, last night, nirelease yung isa naming video. Kasi ang leading man ko nun si Matt Bautista. Tungkol siya sa yaya. Ako yung yaya. Tapos, na-indab ako sa amo ko, ganyan-ganyan. Tapos di alam nung mga magulang ni Sir na may something na pala sa amin. So, nung nagbakasyon yung magulang niya, ayun, dalawa kami, nagkain laban. Tapos pagbalik ko, buntis na pala tong si Yaya girl. Antindi, di ba? Yaya killer. Di ba? Okay yung ending. Tapos nagustuhan din ng ibang mga nanood. T-Bon X ba to? Hindi. Lang to T-Bon sa may... Oo. Tapos ang ending kasi yung parang natanggap nung magulang si Yaya, ganyan-ganyan. So maraming natuwang viewers. Sabi, ay, ang galing naman, hindi matapobre yung magulang. Sa T-Bon X naman, yung pinakauna, yung asawa ulit ako doon ni Matt, ganyan-ganyan. Tapos, tungkol to sa sa white lady, ganyan-ganyan na nagpaparamdam, pero may bembang. Pero yung white lady doon, si yung white lady, binibembang. Putang ina, kakaiba yun
Pero ang bida doon si Rian. Si Rian yung T-Bone X din, ganyan. Tapos yun, binibembang siya, ganyan, namatay siya. Tapos ang killer pala doon. May may... Huwag mo na ikwento para mapanood nila. Basta yun. Spoiler ka eh. Paano kaya bebembangin yung mumu, no? Doon nga ako nag-isip eh. Paano? Ito pinakahihintay na lahat, Jill. Social media mo naman. Bigay mo naman sa kanila. Para naman ma-follow kanila. Ayun, sa Facebook, Jill lang. Jill lang yung nakalagay pero edit ko. Lagay ko ng apelyido siguro. Basta yung Jill, hindi pa ako nag-thirst trap ng profile picture. Kasi susunod, may nakalagay na may labas puwet ng bata, ganun. Oo. Ang laki nga. Ito sa personal, ang laki. Comment nyo, ano yung cup size? Comment nyo. Walaan niya. Oo. Tapos sa IG, Jill_3128. Narinig nyo na. JILL _3128. Yan, nasulat nyo nagagalit eh. Nagagalit eh. Pag hindi na Instagram. Wala nang iba, TikTok? TikTok, same lang. Jill_3128. Yan. Wala ka na ibang promote, pasasalamatan, babatiin, or... Ayun. So, bali meron akong 3 film ng bembang scene. Ayun. Pangalawa naman doon, doktora ako nakabet kasama. Ang leading man doon si Clyde tsaka si Ate Elizabeth Sean. Ayun. Ako yung kabet pero doktora ako, ganyan-ganyan. Tapos yung pangatlo naman, yung kay Blaze, tawag nito, threesome yun. Nako. Dalawang lalaki, dalawang babae? Dalawang babae. Ayan. Ayoko yung dalawang lalaki. Yan, okay. Dalawang babae, tapos hinahawakan ko rin yung dede ng girl. Ay! Grabe. Dapat nga ililik ko din kaso baka di siya pumayag. Ay, sayang. Sayang. Hindi pumayag. Yan. Pero maganda, threesome. Tsaka nakakatawa din yung paano niya kaya kami na-handle ni Blaze, na dalawa kami. Nakakatawa rin. Open ka ba sa threesome sa totoong buhay? Sa totoong buhay, hindi. Okay. That's fine. Okay, so yun lang? Yun lang. Yun. So, panoorin yung T-Bone X, follow nyo yung social media ni Jill, di ba? At syempre, ako naman, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. My biggest shout out to Miss Maxine Max Butte, kay Uncle Frank Mendoza ng Manila Meets Los Angeles. Maraming salamat. Sorry, excuse me. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito dahil magwa 100,000 na tayo. 6,000 na lang, ituloy nyo na. And then, follow me on Spotify din. And of course, para naman dun sa mga gusto ng self-improvement, self-development na channel, meron ako isang channel na binuo. Mag-subscribe kayo, yung Do You Think with Tio Bray. Makikita nyo rin yan dito sa YouTube, all social media channels din. At syempre, ito nga pala ang paborito nyong Tio, si Tio Bray. Maraming salamat sa lahat ng nanood. At kasama ko si Jill ng T-Bone X. So, salamat. Thank you. Thank you for having me po, Tito Bray. Oh yeah, Urban Nation. Beat Chop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks